Kung sinusubaybayan mo ang balita, alam mo ang pangalang Rene Baterbonia, ang batang may malaking pangarap sa basketball na naging napakasikat sa buong internet. Pero pagkatapos ng kanyang pagpanaw, lumabas ang isang kontrobersyal na balita. Nagbebenta na raw ang kanyang pamilya ng mga produktong may pangalan niya. Kasi bago tayo magalit, bago tayo humatol, kailangan nating tingnan ang buong larawan. At kapag naunawaan mo ang totoong sitwasyon ng kanyang pamilya, baka magbago pa ang tingin mo sa buong kwentong ito. Balikan natin ang buong kwento kasi para maintindihan ang kontrobersyang ito, kailangan muna nating malaman kung paano ito nagsimula. Isang araw, nag-live sa Facebook ang ina ni Rene Baterbonia. Ipinapakita niya ang mga produkto na tinatawag nilang Baterbonia Collections. Pero ano ba talaga ang laman nito? Isang album, puno ng mga litrato ni Rene. Kaya naman, ipinaliwanag ng ina, available ito sa 40 days ng pagkamatay ni Rene. Ngayon, hindi lang album ang kanilang ibinebenta, pero mayroon din silang perfume, na kilala bilang Baterbonia Collection Perfume. Kaya naman, may mga numero ang bawat scent, number 2, number 3, at bawat numero ay may kaugnayan sa isa sa kanyang mga anak. At bukod sa perfume, may mga refrigerator magnet din sila na may larawan ni Rene at ng kanyang pamilya. Pero may mga notebook din sila na kanilang inilalako. Kaya naman, nang lumabas itong lahat, natural lang na magkaroon ng reaksyon ang mga netizen. Ngayon, narito ang mga naging tanong ng publiko. Pero bakit ang ina ang napansin at hindi ang ama ni Rene? Kaya naman, marami ang nagtaka. Ano ba talaga ang naging kontribusyon ng ama sa kanyang buong karera? Ngayon, lumitaw din ang isa pang kontrobersya. Pero may lumabas na fake account. Gumagamit ng pangalan ng ina ni Rene Baterbonia sa TikTok. Nagbebenta rin ng Baterbonia Collections. Kaya naman, sinabi ng tunay na pamilya, may real account sila para hindi mabiktima ng scam ang mga tao. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa katanyagan ng ina. Pero ang totoong account ng ina ay may 1.5 million followers sa Facebook. Kaya naman, marami ang nagtaka. Gaano nakalaki ang kinikita niya mula sa kanyang katanyagan online? Ngayon, mayroon din sumali sa listahan ng mga sikat sa social media. Pero hindi lang ang ina. Kilala rin ang mga kapatid ni Rene dahil sa kanilang katanyagan sa internet. Kaya naman, marami ang naging bahagi ng viral content. May makikita tayong mga komento na may mensaheng hi, hello, at iba pang simpleng interaction. Ngayon, narito ang pinakanakakalungkot na bahagi, pero may mga netizen na lumalampas sa hangganan. At sumusulat ng mga masasakit na komento tungkol kay Rene Baterbonia. Kaya naman, may nagmungkahi pa na palitan ang estatwa ni Jose Rizal sa Rizal Park ng estatwa ni Rene Baterbonia. Ngayon, narito rin ang isa pang malungkot na alegasyon, pero may mga komento na nagsasabing gatasan daw ang ginagawa sa halip na tunay na pagkukoping sa nangyari. Kaya naman, may pang-iinsulto pang ginawa at iba pang malalang mensahe. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Pero ano ba talaga ang totoong sitwasyon ng pamilya ni Rene? Kaya naman, alam natin, sa awa ng Diyos, may sarili na silang tirahan, isang kondo, at ang mga kapatid ni Rene ay mga scholar sa Ateneo. Ngayon, tingnan natin ang buong konteksto. Pero kahit may kondo at scholarship ang mga kapatid, hindi natin maaaring agad na husgahan ang buong pamilya. Kaya naman, dapat nating isipin, isang ina ang nag-aalaga ng maraming anak at may asawa pa siya. At ang totoo, si Rene mismo ay hindi na ang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Simula nang siya ay pumanaw. Pero walang choice ang ina, kundi gumawa ng paraan para maging kabuhayan ang alaala ni Rene. Kaya naman, kung hindi ito gagawin ng pamilya ni Rene, may iba ring gagawa nito. At totoo nga ito, ayon sa balita. Pero may lumabas ng jersey na gumagamit ng larawan ni Rene Baterbonia. Tinawag na a moving tribute to the late player. Kaya naman,
Ipinagbibili ito sa presyong 250 pesos. Ngayon, narito ang pinakamahalagang punto ng buong kwentong ito. Pero kung may ibang tao pa na gagamit ng imahe ni Rene Baterbonia para kumita, bakit hindi pwedeng ang sariling pamilya niya ang gumawa nito? Kaya naman, malamang na may nagsabi na tao sa kanyang ina. Nagpapayo na gawin din niya ito. Kasi ang mga posers ay unang nakaunahan sa paggawa ng pera mula sa larawan ng kanyang anak. At yun ang totoong katotohanan. Mas masakit. Pero mas mabuti sanang ang pamilya mismo ang nagbebenta ng mga alaala ni Rene, kaysa ang mga ibang tao na walang koneksyon sa kanya ang siyang kumikita. Kaya naman, kudos dapat sa ina na sa halip na basta umiyak at magdalamhati, gumawa siya ng paraan para mabuhay ang kanyang pamilya. Ngayon, alamin din natin ang tungkol sa isang panganib na kailangang malaman ng publiko. Pero may mga netizen na nagko-comment tungkol sa Rene Baterbonia Life Jacket and Rash Guard. Isang senyales ng ibang kontrobersyal na produkto. Kaya naman, ipinapakita nito kung gaano kalayo pwedeng gamitin ng ibang tao ang pangalan ni Rene para sa kanilang sariling pakinabang kahit walang kaugnayan sa kanyang tunay na pamilya. At ngayon, narito ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito, pero mahalaga nating tandaan, ang buhay ay nagpapatuloy. May buwanang bayarin. May pang-araw-araw na pangangailangan, kaya naman, hindi natin malulutas ang lahat ng problema sa pamamagitan lamang ng iyak at lungkot. Kailangan gumawa ng paraan para mabuhay. At ito ang mensahe sa lahat ng sumasalungat. Pero kudos dapat sa ina ni Rene. Sa halip na umasa sa awa ng iba, ginawa niyang kabuhayan ang alaala ng kanyang anak para mabuhay ang natitirang pamilya. Kaya naman, sa halip na batikusin, marapat nating unawain ang sitwasyon ng isang ina na nawalan ng anak, ngunit patuloy na kailangang alagaan ang natitira niyang mga anak. At kung ikaw ay nagnonood nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga netizen na may malakas na opinyon tungkol sa kwentong ito. Naiintindihan ang iyong reaksyon. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Sa halip na agad humatol, isipin muna natin. Kung ikaw ang ina, nawala ng anak, may ibang anak pang dapat alagaan, ano ang gagawin mo? Hindi ito basta isang kwento ng isang pamilyang pinagkakitaan ang alaala ng kanilang anak. Ito ay isang kwento kung paano dapat nating unawain ang sitwasyon ng isang ina bago tayo humatol. Lalo na kung ang alternatibo ay hayaan na lang ang ibang tao na walang koneksyon sa mismong biktima ang kumita mula sa kanyang imahe. Isang album, isang perfume, isang notebook, isang refrigerator magnet. Sa unang tingin, mukhang kontrobersyal ang lahat ng ito. Pero kapag tiningnan natin ang buong larawan, isang ina lamang, naghahanap ng paraan para mabuhay ang kanyang natitirang pamilya sa halip na hayaang ang ibang tao na walang koneksyon sa kanyang anak ang siyang kumita mula sa kanyang imahe. Kaya sa susunod na may makita kang balita tungkol dito, huwag agad humatol. Isipin muna natin ang buong kwento bago tayo magbigay ng ating opinyon. Kasi kung minsan, ang tila kontrobersyal sa unang tingin ay simpleng patunay lamang ng isang inang gagawa ng kahit ano para lang mabuhay ang kanyang pamilya.